karamihan ng mga kababayan natin kasama ko sa laban. Bossing kasi nasa internet to, so mababasa at mababasa to hanggang eternity. Si attorney bahala. Bossing, kayo hindi po ako politically motivated. Si attorney din. Sir, personal po, sana po kayo. Bossing, personal. Okay mga kamats, mga kaibigan, bigyan ko lang kayo ng rundown sa mga nangyayari dito kasi grabe talaga, isang araw parang binuhusan ng, alam mo yung momentum ni Daryl Yap, pinigilan niya ng buong legal team ni Vic Soto. And tama yung hula ko na Divina Law ulit ang magre-represent kay Bossing. So, ano po ba ang nangyari ngayong araw na to? So, nag-file po ng isang criminal complaint si Vic Soto against Daryl Yap, Daryl Ray Spike B. Yap. Oh, ganda ng name mo, idol. 19 counts lang naman ng cyber libel. Ang dami niyan, pare. Kada post, meron siyang i-contest nila as account of cyber libel kasi nga sa internet pinost. Now, just so you know mga kamatis, mga kaibigan, bukod dun sa final nila, naniningil din sila ng around 35 million pesos worth of damages. Congrats! Alam mo, tingin ko lang yung kikitain mo sa pelikula dito, Daryl Yap, hindi magiging closer to close doon sa magiging babayaran mo kay Bossing. So, ang best way talaga dito is makipag-ayos ka na lang. Sabihin mo, sorry. Okay, so ito po si Attorney Buko. Galing po siya ng Divina Law. Sila din yung nag-represent sa TVJ dun sa copyright case nila. Now, sa cyber libel complaint naman nila kay Mr. Daryl Yap. Okay, so pakinggan natin to. Video. Kasama sa mga hinihingi namin. Doon pa si Models of Manila. Shout out sa'yo, Models. Na isuppress, pigilan ang paglalabas ng ganitong mga video at anumang sensitive personal information tungkol sa aming kliyente. Kasi yung kaso ng rape ay isang sensitive personal information. Ganon din ang pag-take down ng mga posts, pagpigil sa pelikula kung meron mang lalabas. Okay, so marami kasing clip na kumakalat ngayon si Attorney Buko dito. Pero dalawa kasi yung ginawa nila ngayong araw na to. Nag-file sila ng 19 counts ng cyber libel and nag-file sila ng motion for writ of habeas data na tinatawag. Habeas data. Hindi ko alam yan, totoo lang. Pero kukwento ko sa inyo yung effect. Now, si Fiscal EJ po ay magkakaroon siya ng content tungkol dito. Ewan ko lang kung kaya ng time niya. But sinabi niya na pag-uusapan niya yung writ of habeas data na yan. So what is the effect of this writ of habeas data? Kasi ito yung nagpe-prevent ngayon kay Daryl Yap na mag-post anything further na related dun sa teaser. Eto, basahin natin tong article na to galing GMA7. Muntinlupa Court orders removal of Pepsi Paloma film teaser and other materials. Okay, so konting baba, ito yung sinabi dito. May utos na po ang korte sa writ of habeas data na ito ay lumabag sa karapatan ng ating kliyente kung kaya't pansamantalang igagrant ang habeas data. Ayan nga, 'di ba? Grabe, 'di ba? So, ibig sabihin, titigil muna natin ang pagpo-post, pag-share ng mga bagay na ito habang sa ito'y mapag-usapan. Ayun naman pala. Patay tayo dyan, mga lods. Alam mo, para sa akin lang, sobrang trouble tong pinasok ni Daryl Yap. Hopefully, malakas yung mga backers niya tungkol dito sa film na to. Kasi alam mo, real talk lang naman talaga. Sa mga ganitong bagay, may mga producer yan eh. Ang sa akin lang, sana malakas yung producer niya din. Equally as powerful as the Sotos. Kasi kung hindi, kung ako yan, bibigay ko na, sige, magsasorry na lang ako. Bossing, sorry. Sorry, Bossing. Sorry, Bossing, nagpapapansin lang ako eh. Gaganon na lang ako. Kaysa gumastos pa ako ng milyon-milyon over something na, well, objectively tapos na. Pero si Daryl Yap yan. Mamaya pag-usapan natin yan in great detail. Kasi, si Daryl Yap din, nagpo-post pa rin. Tumigil eh. Ganun talaga. It is ordered that the RTC also ordered Yap to appear
for summary hearing of the petition for writ of habeas data on January 15. So pag-uusapan dito kung bakit hindi ka na kailangan mag-post. Pero again, si Fiska, paubayan na natin to sa isang law professor at isang prosecutor itong usapan na to. I'm not sure kung ano talaga to. But ang alam ko, dapat tumigil na siya up until such a point na, well, dapat tumigil na siya plainly, in my opinion. So, ito yung Facebook ni Mr. Daryl Yap, of course. Well, congratulations dahil napansin ka ni Bossing. Yun nga lang talaga, na-demanda ka din. Was it worth it for the sake of, ewan ko kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Pero ako, kung ako kay Daryl Yap, I'm not just gonna push this. Ito, nung lumabas na mag-file ng case si Bossing, hindi pa natin alam kasi. Ang ginawa nila ngayon talagang binuhusan nila ng malamig na tubig essentially yung case ni Daryl. Ito Daryl Yap, ang post niya dito is victim dito kay Pepsi Paloma. This was the time na umiinit na yung storya. And then, nung nag-file si Bossing, etong si Daryl Yap ay nag-post na rin ng ganito. Pepsi goes back to court yung caption. He is just asking for it at this point, mga kamatis, mga kaibigan. So, makikita natin dito, ayan na, dumating na yung mag-asawang Soto, si Pauline, tapos, ayan na, nag-file na ng case nagpa-file na si Bossing dito. Ayan, dami niyang pinirma, no? Usually kasi pag maraming ganyan, maraming kopya yan sa'yo, sa prosecutor, at saka sa kino-complaint mo, yung papadalan mo ng love letter, ika nga. Susunod, eto, after maganyan, nag-status siya nito, long post to, about sa wala kalayaan ng kahit sinong magsampa ng reklamo. Walang monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. I take exception dito, pero tsaka na natin to basahin kasi sinasummarize lang muna natin tong mga nangyari for today's video. Ayun, kita mo, marami kasing nagsisympathize talaga dito sa storya na to Pero I would suggest you follow the paper trail, I guess. Ayan. Well, ako, yun yung objective take ko as an influencer. Pero, it's always fun to speculate, pero mahirap na Baka kaka-speculate mo, may sabi na bukas makalawa. Okay na yan. Bahala kayo dyan. Eto, dito po ang designated na komentan ng mga trolls at lock profiles. Wag po tayong pakalat-kalat sa wall ko. Dito po kayo mag-comment. Okay. So, well, ayan, 19 counts of cyber libel. Ito, hindi naman to troll. A prayer for 35 million in damages. Iyak, grabe. Ay, nako, nakakagulo. So, ito naman, after, di ba, nag-file na, ito, palinaw naman teaser, maging caption nito, nagsampa, inurong, lumaban, bumawi. Sino bang nagsabi ang tinutukoy sa title nitong pelikulang to? Well, meron siya kasing, dun sa trailer mo kasi, liwaliwanag dito, in our word ka ba ni Vic Soto? Tapos, ang sagot nung ni Red or ni Pepsi Paloma doon, oo. So, what do you expect? Kung sino yung magiging complainant mo. I guess yung si Richie De Horsey, hindi pa masyadong clear yung anak ni Richie. Ito, wag rito magpaliwanag. Ayan na. Ito, yan na yung mga account. Wag ka rito magpaliwanag. Doon ka mag-file ng counter affidavit sa korte. 5 days upon receipt ng subpoena, granted na yung writ of habeas data. Ibig sabihin na mapanira talaga ang teaser mo, iyak na. Parang kayo ang umiiyak Well, ganito lang yan yung legal team naman or any lawyer who will check information about something will always have their legal opinion. And the legal opinion of Attorney Buko here, yung attorney ni Bossing dito, is that merong libelous statement na ginawa si Daryl Yap or libelous act na ginawa si Daryl Yap and kailangan siyang maging accountable doon. Ganun lang kasimple yun. Kasi nga, nagkakaroon kasi ng media, ng social media back and forth dito na porke iyakin, porke ganyan. Hindi. It's just, inassert lang ni Bossing yung legal rights niya dito sa situation na to. Kasi it's such a reputational damage na pwedeng makos. Actually, ngayon nga as someone has have followed this story for a very, very long time,
I think talagang naka-affect na to. Kasi nga, magsasalita yung parents eh. Mas maku-curious yung tao dyan. Kasi nga, may tinatawag tayong Streisand effect. The more you hide something, the more people would want to see it. 'Di ba? So, ngayon, ang ginawa nila bossing, although legally, that's their legal remedy and kay Daryl Yap na lang yun kung gusto nilang tuloy yung laban niya. But, then again, pagka linabas mo yun, merong consequences na. Pero people would be more curious. Ano ba yung film ni Daryl Yap? Kasi nga, sinusuppress na ngayon eh. Kasi nga may writ of habeas data na eh. So, alam mo yun. It's just a myriad of problem na pinasukan ni Daryl Yap. Pero I guess he is ready for this since hindi ka naman siguro papasok sa ganitong klaseng mga paggawa ng content and pag-content sa mga ganyang kalalaking tao nang hindi ka ready. Siguro yung producer niya talagang mayaman or talagang kaya yung mga soto. Sige, labas mo yan, Daryl Yap. Susuportahan ka namin. Kasi yung mga hinire niya naman na actors, hindi naman sila Miss Gina Alahar, sila Red Bustamante, and among others, kasi meron pa tayong hindi kilala dun eh. Talagang malamang bigatin yung mga yan, di ba? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Sundan natin itong storya na to. Yaga mga loves.